The heart of man, the real problem. Ayan, ang puso daw po ng tao, minsan ay totoong problema ng tao. Ayan, sabi mo nga sa iyong katabi, kumusta ang puso mo? May problema ba? Kumusta yung puso natin? High blood ba? Low blood ba? Ayan, minsan pagka kinumusta yung puso ng tao, yun ang kagad naisip natin. Kumusta ba? May sakit ba ang puso? Meron bang high blood? Yun po ay physical. Pero titingnan natin ngayon ay yung spiritual na kondisyon ng puso ng tao. Sabi dyan, the heart of man, the real problem. Ang ating Bible text po tatagpuan natin sa Jeremiah chapter 17. If you have your Bibles or tingnan po natin sa screen, verse 9. Jeremiah 17, verse 9. Sabay-sabay nga po natin basahin. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Ayan, sabi pong ganyan. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Minsan daw po ang puso ng tao ay puno ng pandaraya. No? At sabi nga, more deceitful than all else. Higit kesa sa iba pa na mayroong deceitfulness o pandaraya. And it is sometimes desperately sick. Ito pong sick na to ay hindi physical na karamdaman. Hindi yan sakit sa puso, hindi po yan high blood, kundi yung kondisyon ng puso ng tao. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, who can understand it? Sino kaya makakaunawa nito? Minsan, yun nga, mahirap unawain ang kondisyon ng puso ng tao. Pero yan po yung ating titignan ngayon sa ating pag-aaral. Okay, next slide. Sabi po sa next slide natin, sundan po ninyo, no? Sabi, today, there are more than 80 peace institutes located throughout the world, searching for a scientific basis for permanent peace, described by some as the science of human survival. This group of experts are searching for a formula that would allow nations of the world to live together in harmony. One might ask, what are those guys doing besides spending the money of big foundations? Many are convinced the world is getting closer to war than peace. Ayan. So makikita natin na sinasabi po dyan na merong 80 na peace institutes na located sa buong mundo na nag-research, no? At itong grupo na to po, ang sabi ay they are researching for a scientific basis for permanent peace. Kalahin yun, meron pala tayong mga ganitong institusyon na naghahanap ng solusyon para magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. At sabi diyan, ito ay mga group of experts at sila ay naghahanap ng solusyon para magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Pero sabi kanyan, malaki po ang mga pondo ng mga institusyon na ito. Pag mga ganitong research institutions, napakalaki po ang mga pondo ginagamit. Pero ang sabi, many are convinced that the world is getting closer to war than peace. Sa totoo, kung titingnan po natin yung realidad, mas marami tayong nababalitaan na labanan o gera kaysa sa kapayapaan. Mismo nga ang United Nations ay hindi po nagkakaisa minsan sa kanilang pag-uusap-usap at sila mismo nagkakaroon ng disagreement. Kaya paano natin ma-expect ang world peace kung mismo doon sa UN may mga ganoong sitwasyon. Next slide po sabi, the late General George C. Marshall said, if man does not find solution for peace, sabi niya, it will be the most revolutionary reversal we have ever known. You only have to look at history to see why
Marshall prefaces his statement with that big if. Ayan, no? Kasi sabi ni Marshall, General Marshall, if man does not find the solution for peace. Ayan. Kung nga namang walang solusyon sa kapayapaan, imbis na kapayapaan ang ma-attain natin ay kabaliktaran. Ano yung kabaliktaran ng kapayapaan? Kaguluhan. Amen? At makikita po natin na yung kanyang salita ay sinimulan niya sa if. Kung. Sabi nga natin, kung. Kung. No? Kung. Ibig sabihin, hindi pa sigurado. Baka sakali, kung. No? Babasihan daw po natin ang ating history, sabing ganyan. Next slide. During the last 3,500 or 3,000 years, 500 years, there have been more than 8,000 peace treaty. Sa loob ng 3,500 taon nakaraan, ay nagkaroon na raw po ng 8,000 peace treaty. Ito po yung mga kasunduan ng kapayapaan, 8,000 na. Some of which were fully intended to bring in the millennium. No? Yung iba talagang nagsikap, talagang pinaghirapan, talagang gustong mangyari ito at gusto paabutin sa millennium. Kaya lang ang problema, hindi po umabot. Hindi nag-work. They did not work, sabi dyan. No? The average treaty brought peace for about 2 years. Pinakamatagal na raw po na peace treaty ay 2 taon. Noong 1948, na kung saan na-discover po yung sa atomic bomb ni Albert Einstein, sinabi po niya that year na the true problem lies in the heart and thought of men. Ang talagang problema daw po sa nangyayari sa mundo ay yung puso at isip ng tao. It is not physical problem, but an ethical one. Hindi daw pala problemang pisikal ang kinakaharap ng mundo, kundi ethical one. Sabihin nyo, ethical. Ethical, no? Pag sinabi natin ethical, ito ay may kinalaman sa behavior, ito ay may kinalaman sa puso ng tao. What terrifies is not the atomic bomb, sabi, but the power of the wickedness of the heart. Its explosive power for evil. Ayan, hindi raw po nakakatakot yung atomic bomb. Pero ang mas nakakatakot daw po yung power of the wickedness of the human heart. Mas nakakatakot yung nasa puso ng tao na kasamaan, evilness. And I believe na nakikita naman natin sa ating panahon ngayon ang kasamaan. Amen ba kayo ron? Sino naniniwala po sa inyo na maraming laganap na kasama nangyayari ngayon sa mundo natin? Amen ba kayo ron? Ayan. Kaya ang sabi nga ni Jeremiah dito sa ating Bible text, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? No? Kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo, in order for us to see how deceitful and wicked the heart of man is, let's take an example or look at the example of what happened just recently to Charlie Kirk. Ayan. Alam naman natin yung balita, no? Kay Charlie Kirk. 31 years old. He was murdered in cold blood at the age of 31. Ayan. Yan po ay balitang-balita. Kailan ba nangyari yun? September 10? Anong araw po yun? Wednesday? Okay. So anyway, nung araw na yon, paggising ko, pagtingin ko po sa news, actually ang nakita kong post kagad yung post ni Lau. Kakita ko doon sa post, ano nakalagay sa post mo, nak? Kalagay mo, totoo ba to? Para gano'n, no? Something na hindi makapaniwala. At, ayun nga, after that, sunod-sunod na yung nakapost sa Facebook na yung tungkol sa kanya. Tingnan po natin, ano po ba ang nangyari dito sa taong ito, si Charlie Kirk. At sino po ba siya?
Sabi diyan, he was an American right-wing conservative Republican activist. Siya po ay isa ring author, media personality. He co-founded the conservative student organization Turning Point USA in 2012 and was its executive director. He was an icon of the conservative movement in the United States. He was a Christian and a devout follower of our Lord Jesus Christ. Siya po ay isang Republican. No? Sa US kasi, dalawa po ang partido ng mga politiko. Ang tinatawag nating Democrat at saka Republican. Pag sinabi pong Democrat, ito po yung mga liberal. At pag sinabi naman po nating Republican, sila po yung mga conservative na mga politiko. Sinabi nating conservative, sila po yung naniniwala sa Bible, naniniwala sa Diyos, naniniwala sa mga moral values. Pag sinabi naman nating liberal, sila po yung walang pakialam. Sila po yung ginagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin. Sila yung sumusuporta po sa mga TQ or what else. Ano pa? Sumusuporta po sila sa abortion, same-sex marriage. Yan po ang paniniwala ng mga Democrats. No? So, siya po ay representative ng Republican, ang tawag ito, mga Republicans. No? At ngayon, si President Trump po ay nasa Republican na tawag to party. At sabi diyan, siya po ay nagtayo o nagsimula ng Turning Point USA. Ito po ay isang conservative student organization. Kaya makikita natin, kadalasan ng kanyang mga videos, nasa mga school campuses po siya. At ang ginagawa niya ay open debate po sa mga estudyante. Kung sino gusto magtanong, pagdating sa tinatawag na topic, politics, religion, women, LGBTQ, race, at lahat-lahat ng topic ay open po siya. No? He is very bold, sabi, outspoken, and never shy of expressing his views on religion, on women, family, LGBTQ, racism, and gun violence. He spoke the truth without hesitation. He loved the Lord, and he walked personally with Jesus. He is a man who lived his faith unshamedly. Siya po ay matapang na nagsasalita. Hindi siya natatakot kahit na yung minsan yung mga kumakausap sa kanya ay talagang kalaban niya sa paniniwala. No? At yung mga topic na kanya pong pinag-uusapan ay talaga naman very controversial. Imagine niyo, religion, no? Yung rights ng mga kababaihan, yung LGBTQ, and then yung racism at yung gun violence. So ito po kasi sa Amerika ay napakalaking mga paksa po yan, usapin. No? Hindi kagaya dito sa atin, hindi pa ganun katindi ang mga pag-uusap tungkol dyan. Pero doon, grabe po ang mga tao doon. Masyadong liberal ang mga tao doon at kahit mga estudyante pa lang, pakikita natin, liberal na. Nakakabalita tayo na sa mga school, may mga namamaril na mga estudyante, mga bata. Imagine niyo. Ganun po katindi yung impluensya sa Amerika. No? Ito si Charlie Kirk, ang kanya pong layunin, kaya siya pumupunta sa mga school para turuan yung mga bata, turuan yung mga estudyante ng tamang paniniwala, mabuting paniniwala. Pero dahil po marami ang hindi sang-ayon sa kanya, yung iba ay nagagalit, at yung iba po ay masama ang tingin sa kanya. Sabi ganon, he was shot and killed in Utah. Alam natin yan sa balita.
Pero ang kanya pong kamatayan, his death was a martyrdom. Sabi nga natin, martyrdom. Ano po yung martyrdom? Namatay na parang martir, ano ho? Bakit po? Inihahambing siya ng marami, especially ng mga pastors, at maging ako, inahambing ko po ang kanyang buhay at kamatayan kay Stephen, no? Sa Bible. Kasi he is a modern day Stephen who was martyr because of his faith in Jesus. Dahil sa kanyang pananampalataya, actually, yun ang pinaka makikita nating dahilan. Kaya talaga siya pinatay. Charlie was a man who followed his faith and convictions all the way to his death. Hanggang sa yun na nga, siya ay binawian ng buhay. 31 years old. Batang-bata po, no? May 2 anak, may asawa, 3 taon at 1 taon. Napaka-bata pa ng mga anak po niya. Lalaki sila na wala na yung kanilang ama. And yet, ayan po. Nung siya'y namatay, of course, alam natin buong mundo ay hati eh. Merong mga natuwa, merong mga nalungkot. Of course, yung mga natuwa, yung mga galit sa kanya, yung mga kalaban niya, siguro yung mga ayaw sa makadiyos na buhay, ayaw sa mabuting pamumuhay, ayaw sa tama. Yung mga gusto sa mali, yung gusto sa kasalanan, gusto sa kasamaan, yun ang mga natuwa. At nakita po natin na sa mundo natin ginagalawan, hindi lahat ng tao ay mabubuti. Hindi lahat ng tao ay makadiyos. Amen ba? Kaya kailangan tayo maging maingat kung sino po yung ating mga magiging kaibigan, magiging kasama, magiging barkada sa mga estudyante. Pipili kayo ng mga taong makaka-impluensya sa inyo ng mabuti at hindi makakahila sa inyo sa masama. So sabi po dyan, ang kanyang kamatayan, Charlie Kirk's death, brings about a great revival now in the U.S. I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. The most important thing is my faith in my life. Nakikita po natin sa mga po sa Facebook na walang karahasan na nangyari kasunod ng kanyang kamatayan. Because ang mga tao sa Amerika ay unti-unti na nabuksan ang isip sa katotohanan. Unti-unti na lumalapit sa Diyos, kumikilala at kahit hindi sila Christian, hinahangaan nila ang pananampalataya ni Charlie Kirk. Yung iba nga, hindi nga tagasunod niya eh. Pero at this time, na naglabasan lahat ng kanyang mga videos at nakita kung paano siya katapang sumusunod sa Panginoon. Marami ang na-inspire. Marami po ang humanga at talagang kakaroon ng revival ngayon sa Amerika. At di lang po yan sa Amerika, sa UK, kakaroon ng maraming pagtitipon, no, maraming pagsuporta sa kanya, sa Australia, sa New Zealand, at maging sa South Korea. Hopefully, itong revival na ito ay kumalat pa sa buong mundo. No? Kasi ang sabi po ng Bible sa Genesis chapter 50, verse 20, what you meant for evil, God meant it for good. Ano man ang ginawa nilang masama kay Charlie Kirk, ay kayang baliktarin niyo ng Diyos at gawin ito para sa kabutihan ng tao. Amen po ba? Ang Diyos ang may control sa lahat at naniniwala ako na sabi nga, itong kanyang pag-aalay ng kanyang buhay o yung pagkawala ng kanyang buhay ang magre-resulta pa ng maganda na revival sa buhay ng mga bansa at maging ng mga buhay ng mga tao na wala pa kay Kristo.